Pagkatapos ko nga pala magluto ng ulam namin pananghalian ni Ethan mga mare, nag-start na nga din pala ako magsalang ng aming mga labahin. Gumamit na nga lang pala ako ng timba mga mare sa paglalagay nga dito ng tubig dahil nga tinatamad nga pala ako mag-setup nga ng hose. Napakahaba kasi ng hose namin mga mare at sobrang struggle talaga pagka nga ililigpit na. Habang inaantay ko nga pala matapos yung unang salang ko mga mare, nagwalis-walis nga muna ako dito nga pala sa may bandang sala namin habang inaantay ko nga din matapos si Ethan na maligo. Wala nga pala akong duty sa mga araw na yan mga mare, kaya naman kung mapapansin nyo na talagang sunod-sunod nga yung mga gawaing bahay ko, talagang pinagsasabay-sabay ko na. Dahil after ko nga pala sa lahat ng gawaing bahay mga mare, tsaka ko naman isusunod yung paggagawa ng video, yung pag-i-edit, tsaka naman yung pag-voice over. Ganyan talaga madalas ang routine ko mga mare, lalo na pagka nga wala nga akong pasok, talagang iniisa-isa ko nga yung mga gawaing bahay nga at pinagkakasya ko talaga yung oras ko para nga magawa ko nga din silang lahat. Lalong-lalo na talaga mga mare ang paglalaba, pagtutupi at syempre yung pag-aayos nga ng ibang gamit namin doon sa second floor. Katapos nga pala magwalis dito nga sa may sala namin mga mare, ay sakto naman natapos na nga palang naligo si Ethan, kaya naman ayan bibihisan ko nga muna siya. Pagdating nga pala sa pagliligo ni Ethan mga mare, ay sinashampuhan ko nga pala yan, tapos sinasabunan ko nga muna, tapos hinahayaan ko nga muna siya mag-isa na magbabad. Hindi ko nga siya hinahayaan maligo mag-isa mga mare dahil nga hindi pa naman siya marunong mag-shampoo talaga at magsabon nga ng buong katawan niya. Pagkatapos ko nga pala siya bihisan mga mare, ay pinapainom ko na nga din pala siya ng kanyang vitamins dahil nga malilimutan ko na nga din to pagka nga hindi ko ginawa after niya maligo. Dahil pagka nga rest day ko mga mare, madalas talaga meron talaga akong plano na kailangan gawin or gagawin talaga dito sa loob ng bahay, pero syempre kailangan ko nga muna unahin yung mga talagang kailangan nga at priority. Pagkatapos ko nga pala painumin ng vitamin si Ethan mga mare, ay nagpatuloy na nga ulit ako sa pagwalis naman dito nga sa may kusina, tapos dito ko na nga pala ilalabas sa may likod ng bahay. At kung mapapansin nyo naman mga mare kung bakit nga ba nandyan yung laptop ko sa may dining table, dahil nga nanonood nga pala ako niyan kanina. Maaga kasi talaga akong gumising mga mare at nanood nga muna ako habang umiinom nga ng kape. Madalas kasi talaga mga mare pagka nga gumigising nga ako ng maaga, ako talaga nanonood nga muna ako habang nagkakape nga at habang tulog pa nga din si Ethan. Syempre mga mare, kahit na busy tayo araw-araw sa pagiging nanay natin at pagiging empleyado, ako talagang kailangan pa rin natin bigyan ng oras yung sarili natin, lalo na sa panonood ng K-drama. Fast forward na nga mga mare at nakatapos na nga pala ako sa labahin namin at nakapagbanlaw na nga din pala ako at nagsasampay na nga pala ako sa mga puntong ito. Napakainit kasi dyan sa harap ng bahay mga mare, kaya naman kung mapapansin nyo na hanggang dito lang ako sa may pintuan pagka nga nagsasampay. At mamaya ko na nga aayusin itong mga sinampay namin mga mare after ko nga maihanger lahat at para nga hindi rin ako masyadong babad nga sa init. Dahil masakit nga sa ulo yung init ng panahon mga mare kahit na umaga pa lang, dahil nga sobrang init talaga, yung katumbas nga ng 9 AM ngayon parang 12 noon na. Pero okay din naman yung ganitong panahon mga mare, lalo na at napakabilis na talaga makapagpatuyo ng damit pagka nga ganito. Ito talaga yung pinakamasarap sa feeling talaga mga mare ng isang nanay nga na nakapagsampay ka na nga ng labahin mo. Pagkatapos ko nga pala nagsampay mga mare, ay kumain lang kami ni Ethan ng pananghalian, tapos nagpahinga lang ako saglit, tapos naligo na nga din ako. At syempre mga mare, pagkatapos ko palagi maligo na ako, talagang hindi ko pa rin kinakalimutan yung sarili ko, kahit na moisturizer nga lang tsaka naman sunscreen. Kailangan talaga natin mag sunscreen mga mare, lalo na at babad nga tayo sa cellphone, dahil nga after ko nga pala neto mga mare, ay magi-start na nga din ako sa pag-i-edit. Alam nyo ba mga mare na dati nga hindi talaga ako gumagamit ng sunscreen o kaya naman moisturizer or kahit facial wash mga mare, dahil nga feeling ko kaartihan lang yun. Pero habang nagkakaedad nga ako mga mare, ay nare-realize ko nga na kailangan ngayon ng mga mukha natin at para nga magmukhang bata pa rin tayo kahit na sobrang stress natin sa mga gawaing bahay. At madalas din ngayon mga mare pagka nga lumalabas kami, na ako talaga nagsa-sunscreen na nga din ako, pero hindi na nga ako nag-aayos or nagmi-makeup dahil nga napakainit nga ng panahon. Kaya sa mga nakakita na nga sa akin before mga mare sa may stadium nga, na ako pagpasensyahan nyo na nga yung mukha ko dati at sobrang haggard pa. Pero ngayon mga mare, haggard pa rin naman, pero kahit papano, di ba, nagkaroon na nga din ng improvement. Siya, yun lang muna. See you on my next vlogs.